Nag-issue po ang Office of the Ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian at bank account ng 3 kongresisang idinadawit sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Kanina, nagsampa ang DPWH sa Ombudsman ng mga reklamo kaugnay sa mga proyekto sa La Union at Davao Occidental. Saksi, si Salima Refran. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Sir, pa. Anak lang mga tao. Hindi na itago ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkadismaya niya noong mag-inspeksyon sa dike at riprap sa Bawang La Union noong Setyembre. 2 metro dapat ang haba ng mga tubong ikinabit sa dike. Pero wala pang isang talampakan ang kanilang nakita at tila idinikit lang sa lupa. Ayon kay Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Dahil sa anyay substandard na proyekto, kasama ang Silver Wolves Construction Corporation sa mga inireklamo ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Iniuugnay ang Silver Wolves kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi mababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Inireklamo rin ang St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nakaharap din sa mga reklamo ang 20 DPWH personnel. It is non-payable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. No? Ayon kay Ombudsman Remulla, diretso na sa preliminary investigation ng mga reklamo. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at Pleito. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon sa isang pahayag, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Karahasan sa paaralan, patay ang isang guro matapos barilin ng kanyang mister sa loob ng classroom sa Leyte. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Hinulantang ng putok ng baril ang klase sa Agbanga Elementary School sa Matalom, Leyte pasado alas 11 ng umaga kahapon. Natagpuan na lang na wala ng buhay ang 39 anyos na isang kindergarten teacher. Ang suspect sa pamamaril, ang kanya mismong 49 anyos na mister. Ayon sa Matalom Municipal Police Station, nagpanggap umanong delivery rider ang suspect para makapasok sa paaralan. Napag-alaman ng mga otoridad na walang security guard ang nasabing paaralan. Ayon sa mga kasamahang guro na nakausap ng pulisya, nagbangayan umano ang dalawa
hanggang sa tumakbo ang biktima sa isang silid-aralan at humingi ng tulong. Dito na siya binaril ng 2 beses sa lieg. Wala namang ibang nasugatan sa insidente. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na nagsampa na ng kaso noon ang biktima laban sa kanyang mister. Kita po namin motibo sir is itong family problem sir kasi months ago sir, ito pong babae is nag-file ng case, particularly Bausi sir, RA 9262. Matapos ang pamamaril, agad tumakas ang suspect at umuwi sa kanilang tinitirhan sa Matalom proper. Natagpuan na lamang siyang dugoang nakahandusay sa loob ng palikuran. Wala na ring buhay at may tama ng bala sa kanyang ulo. Sa ngayon, isinasailalim sa psychological intervention ng mga guro at estudyante ng paaralan. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng Schools Division of Leyte na nakakasakop sa Agbanga Elementary School na agad nakipag-ugnayan ng isang grade 6 teacher sa mga otoridad para makapagsagawa ng kaukulang aksyon kasunod ng krimen. Magpapatupad din ng pinaigting na seguridad ang paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga guro't mag-aaral. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Schools Division of Leyte sa mga naulila ng sinawing palad na guro. Para sa GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inabot ng hating gabi bago tuluyang naapula ang sunog sa Katmon, Malabon na nakaapekto sa mahigit 1,000 pamilya. Kanina naman, mahigit 30 pamilya na sunugan sa Las Piñas. Saksi, si Ian Cruz. Nagputukan ang mga kawad ng kuryente at mabilis na kumalat ang usok sa gitna ng sunog sa Gabriel Compound, Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Kita kung paanong nilamon ng apoy ang mga bahay. Sa laki ng sunog, tanaw ito mula sa C5 Road. Pagputok na yun, nagtaka kami bakit saan kaya ito. Dito pala ng kapitbahay namin. Di umano na yung apoy, lumagablab. Ayon sa Las Piñas Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Yung entrada, medyo maliit, di ba? Pero kumasya naman yung mga maliliit nating fire truck na penetrator. So, ganun. Tapos doon sa likod, open naman. Tuloy ang naapula ang sunog pasado 3:00 ng hapon. Walang nasaktan sa sunog pero 10 bahay ang natupok. Pansamantalang nasa covered court ang 33 pamilyang nasunugan. Mahigit 7 oras namang tumagal ang sunog na sumiklab kahapon sa Barangay Katmon, Malabon. Baga 12:00 na ng hating gabi nang maapula ito. Malawak ang iniwang pinsala ng sunog, nagkalat ang mga yero at naabo na ang mga bahay. Si Mary Joy, emosyonal nang makitang halos wala nang natira sa bahay nila na kagagawa lang. Walang natira? Walang natitira, sir. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang-wala nga po eh. Putok na lahat eh. So ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit-bit ko sila, ganyan. Takbo na kami kahit saan kami makapunta basta makalayo lang. Halos wala nang mapakinabangan ng mga residente sa mga natupok na bahay. Ayon sa mga residente sa ilang dekada nilang paninirahan, ito sa Sitio 6, Barangay Katmon, Malabon City. Ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking sunog na naranasan nila. Nasa 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang apektado. Gaya sa Las Piñas, pahirap ang apulahin ang apoy sa Malabon dahil sa lakas ng hangin. Gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ang hindrance natin is maliliit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, nandun kami, hindi kami makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Pero sabi ng ibang residente, walang tubig. Nung dumating at hindi sila pumasok dyan sa area na yan. Walang bumbero dyan. Ang katotohanan yan, isang hose lang ang dumaan dito. Sa daming bumbero, isang hose lang. Ang maraming nagtulungan yung tao. Hindi po totoo yun. Ginagawa po namin yung trabaho namin. Yung sinasabing nawalan ng tubig, siguro yung kasi yung fire truck natin, ano lang naman yan eh. 1,000 galon lang, may minuto lang po siya na mauubos agad. Pero
may nagsusupply naman. Nanatili sa 3 evacuation centers ang mga nasunugan pero may mga pamilya pang hindi nakakapasok sa evacuation center. Sa gitna ng kaliwat kanang sunog, dapat magdoble ingat lalo ngayong magpapasko at marami ang nagkakabit ng Christmas lights. Paalala ng BFP, bumili lang ng mga Christmas light mula sa mga legit na tindahan. Siguruhin din daw na may ICC seal at PS mark ang mga bibilhin. Ibig sabihin daw nito, pumasa sa requirements ng bansa ang mga pailaw. Iwasan din daw ang mga octopus connection. At kung hindi naman gagamitin, ugaliing patayin at alisin sa saksakan ang mga Christmas light. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinekreto umano ni dating Ombudsman Samuel Martires ang pagbasura noon sa kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Nag-ugat ang kaso nang madawit si Villanueva sa pork barrel scam noong siya'y party list representative. Saksi, si Salima Refna. Taong 2016, naglabas si nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva na sa pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong Sibak Party List representative pa siya. Ang alegasyon noon ay napunta umano sa Peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva. Pero ang dismissal order hindi pinatupad ng Senado. Tanging Senado lang daw kasi at mga kapwa-senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Kanina, inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hilingin na ang pagpapatupad ng kautusan ng dating Ombudsman. Kasunod ng pahayag na yan ni Remulla, naglabas si Villanueva ng larawan ng mga dokumento. Kabilang dyan ang desisyon ng Office of the Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na ang kaso. May petsa itong July 31, 2019. Panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung in-issue nitong September 10, 2025. Inilabas din ni Villanueva ang official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado tungkol sa desisyong nagbabasura sa kanyang kaso. Sa mensahe ni Villanueva sa mga reporter, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Pero kit ni Remulla, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas, nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin. Mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayon kay Martires, pag-upo niya bilang ombudsman noong 2018, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Iniligay lang daw ang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record
na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Ayon kay Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.